Para naman sa kalagayan ng panahon ng bansa ngayong Biyernes, ating po makakapanayam mula Pag-asa DOST ang weather specialist na si John Manalo. Maulang umaga po, Sir John. May ilang katanungan lamang po kami sa inyo. Kumusta po ang lagay na ating panahon ngayon? May pagbago po ba ngayong araw dahil lumabas na kahapon alas 3 ang bagyong Dante sa ating Philippine Area of Responsibility? Go ahead, sir. Ngayon po ay nakataas pa rin sa signal number 4 yung mga lugar natin dito sa southwestern portion ng Ilocos Sur, northern and central portion ng La Union. Signal number 3 naman dito sa southern portion ng Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng La Union, western portion ng Apayao, Abra, western portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province, western portion ng Benguet, at northern portion ng Pangasinan. Signal number 2 naman dito sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Pangasinan, northern portion ng Zambales, natitirang bahagi ng Apayao, natitirang bahagi ng Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Benguet, Ifugao, Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, northern and western portions ng Isabela, northern portion ng Quirino, western and central portions ng Nueva Vizcaya, northwestern portion ng Nueva Ecija, at northern portion ng Tarlac. Signal number 1 naman dito sa natitirang bahagi ng Isabela, natitirang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, northern and central portion ng Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, natitirang bahagi ng Tarlac, western and central portions ng Pampanga, natitirang bahagi ng Zambales, northern portion ng Bataan. Yung mga binanggit po natin na nakataas sa signal number 1 to 4, lalo na yung number 4 at pinag-iingat natin sa banta pa rin ng malalakas na hangin. At kung meron tayong mga infrastructure na gawa sa light materials, ay iwasan natin na mag-stay doon or i-reinforce natin o patibayin natin yung mga ganun nating infrastruktura. Yan po yung ating paalala nasa DOST Pag-asa. Okay, Sir John, kaunting katanungan lamang po, no? Yes, Sir John, yung mga lugar na walang storm warning signal, ano po bang aasahan ng mga kababayan natin doon? Kasi medyo nagsasubside na po yung mga pagbaha eh. Pwede na po ba magpakampante or may posibilidad pa rin na magkaroon ng malakas na pag-ulan dahil naman sa habagat? Opo, gusto natin i-emphasize na hindi lang po yung direct na pag-ulan na dala ng bagyo yung dapat nating bigyan pansin. Dahil yung nasa ilalim nitong bagyo, yung south-eastern part nitong bagyo at yung nasa baba ng bagyo, kahit na dumaan na yan, ay mas palalakasin niya yung habagat. Kaya hindi po tayo dapat maging kampante. Also, may pabugso-bugso din tayo na hangin na associated sa habagat. Kaya pinag-iingat pa rin natin yung ating mga kababayan, lalo na sa mga binanggit natin na kasi meron po tayong cone of uncertainty. In generally, northeast yung track niya, pero yung habagat na hihilahin niya, yung southwesterly winds, ay mas paitingin pa rin habang papalabas ito o papalayo sa ating bansa. Kaya asahan pa rin natin na magkakaroon tayo ng mga pag-ulan, lalo na sa northern Luzon. Alright, sir. In terms of kung hanggang kailan uulan, do we have a projection kung hanggang next week ba ito sa Lesmar, sir? Dito po sa Metro Manila, sa Southern Luzon, ay by Thursday ay magiging mababawasan na. May kaulapan pa rin pero mas bawas na yung mga pag-ulan natin. At inakikita natin na by Friday night ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Emong. Pero ay andun pa rin yung mga pag-ulan lalo na dito sa Northern Luzon. So nakikita natin na in total pag lumayo na ng tuluyan by Sunday or next week ng Thursday para mas clear po na improved weather condition na tayo. Matagal pa. Next week Thursday, mararanasan yung sikat ng araw. Okay. Well, Sir John, eto naman po, no, doon sa may area na merong signal number 4, we understand na malakas po yung hangin na dala po nito, no? Pero yung volume po ng tubig ulan, kamusta po? Ito po ba yung magdadala rin ng maraming buhos ng ulan? Opo, may mga pagbuhos din po dyan ng ulan at may ini-expect tayo na posibilidad na umabot ng 200 millimeters yung mga pag-ulan natin. Dito yan sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, Abra, and Benguet. Ibig sabihin ng ganong amount ay posible yung widespread o malawakan ng mga pagbaha. Kaya mag-ingat pa rin po talaga. Alright, in terms noon po sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity at may ilan pa rin na binabaha, ano po ang dapat nilang gawin dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan simula kahapon at ngayong umaga?
maging updated po tayo dun sa mga local DRRM offices natin. Kapag nag-advise na sila na lumikas, sumunod po tayo. At i-anticipate din natin na yung baha ay may kaakibat na sakit yung paglusong natin dyan. Kaya hindi po dapat natin binabaliwala or ganun-ganun na lang yung paglusong natin. Hindi po natin ini-encourage yun. At kung hindi naman po maiiwasan, talagang kailangan ay mag-ingat po tayo. Okay. Sabi niyo po no, hanggang dito sa Metro Manila, posibleng magiging maulan hanggang sa araw po ng Huwebes sa susunod pang linggo. Pero sa usapin po ng gale warning, gaano po katagal ang itatagal nito para sa mga baybayin pong karagatan ng Pilipinas? Sa gale warning po, no, if I may, bagitin ko na rin po, yung nakataas natin ngayon. Dito yan sa western seaboards ng Northern and Central Luzon, Northern and Eastern seaboards ng Northern Luzon, at Western seaboards ng Central and Southern Luzon. Yung mga binanggit natin na seaboards or dalampasigan ay may matataas na pag-alon tayo. At yung pinakamataas natin ay yung western portion nitong Northern and Central Luzon na pwedeng umabot ng 13.4 meters. Mataas po yan, kaya wag po muna tayo na maglalayag lalo na dun sa western seaboards ng Luzon in general. At dahil po at kung maaari po no, ilayo natin yung ating mga bangka sa dalampasigan o kaya kung nakatira tayo malapit dito sa coast ay lumayo po muna tayo hanggat maaari, lalo na kung gawa sa light materials at sobrang lapit natin sa coast. Bukod po kasi sa gale ay meron din tayong nakataas na storm surge na o yung daluyong na tinatawag natin. Ito yung itong storm surge, yung matataas na alon na umaabot sa kalupaan na dala nung or na-associated sa bagyo. Iba po ito sa tsunami. Yung tsunami naman ay dahil sa paglindol. Yes po. Well, Sir Jan, ito po yung malungkot na balita para sa ating mga kababayan na mangingisda na ang kanilang pangunahing pangkabuhayan ay yung pagpalaot sa karagatan. Ano? Pero ang tanong po dito, hanggang kailan magtatagal po itong may mga gale warning sa mga karagatang sakop ng ating bansa? Opo, nakikita natin na unti-unti na mababawasan, pero yung Northern Luzon, itong Cagayan, ganun din sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, ay mananatilig. Kasama yung Babuyan Islands at Batanes na may nakataas tayo na gale. Dahil habang papalayo ito, hindi po basta mawawala yung mga matataas na alon. Alright, on that note, Sir John Manalo, maraming salamat po sa update. Siya po ay mula sa Pag-asa, ang weather specialist na si John Manalo. Maraming salamat, Sir. Maraming salamat po.